hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon. Salamat sa atong mga gipangampo nga ni arapod sila uban kanato. So abi nimo dako kay kalipay sa pastor kung ang giampo kani nisimba. Dako kay na kalipay sa pastor kay buot pasabot nga nakadungog ra ang Ginoo. Kadungog ang Ginoo sa atong pag-ampo. So muna atong ikalipay, salamat kayo sa atong mga buluhaton gapong adlaw nagapadayon ang choir naka-save sila 5 ka soul. So dako kayo nato lang pasalamat tungod kay ang salvation bisag usara ka kalag dako kayo kalipay sa langit. Gahapon gibalikan ako to katong manghod sa akong classmate tuwa sa States. Katong high blood attack high blood din matay ko yung bana. Sakop to ni Annalyn ang bana to. So yadto lang ko dito padayon mi sa among Bible study. Malig-on ra siya kay ang among study is about eternal security. Pero kanang mangutana gyud siya nga, Pastor, magkita po gyud mi sa ako bana sa langit. Ko magkita lagi mo kay save man daw toy mo, save man toy mo bana daw. Umay ga istorya na ko sa timbot. So pag ingon ako magkita ra mo sugod ang hilak. Looy kayo, sugod ang hilak. Then nalingaw po ko sa Bible study dito kay nay kauban niya upat man sila. Porti ko sugam mo utana. Siguro katoliko question niya kuan man. Mga Catholic questions baga duda siya ba. So ang iyahag yung gusto nga ipasulti nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ o maayong buhat. So ako nang yung gi-explain niya maayo na bersikulo yun. Pastilan kay mo insist man yun. Kadugayan na wala ko kagwantain ko. Abi nimo ka ng pagtulunan na panapi na. Wala ko kagwanta ba. Hindi ko panapi na. Ingon ane nga nung panapi na. Mo na akong i-explain. Nahilom siya. So, for example, kanang mga doktrina nga purgatory, wala mo ginas Bible, wala ginas Biblia. So, na-explainan siya. So, salamat kayo ta sa nahimog hapon. Kuyog may nilang dito, naghatag yapon may trucks dito sa Boulevard. Kuyog yapon may nilang Adit, nilang Shane, nilang Bingbing. Akong partner si Jik, si Jok na po dito. So, naghanpon may nahatag nga trucks. Katawanan kayo kay natagaan mong trucks, yung baptist mo, sir. Kabalo siya nga, ang mga hatag mong trucks, baptist siguro. So, baptist mo? Oo, baptist. Then, taga-baptist ko sa tabi na, ito isa, baptist ba ito? Asa ito repita. Then, pag yung ako nga, si Mr. Mantos ko, yun siya nga, kailan man ko ana, Mr. Mantos, iko basik sa akong manghod to. Then, ako siyang istoryahan sa atong program sa Facebook. Doon na tayo program sa Facebook, atong streaming diha na sa Facebook nga mo ninyo lang i-search diha thekingiscoming.com, makita ninyo ang atong mga mensahe diha. Bisan kita din kamo din na mo yung mga amigo, bisag mauna inyong share, sultihan sila nga naata diha sa Facebook thekingiscoming.com. Okay, so dito dugay manindog ta abrihan nato na atong Biblia o mabasa naman siguro nato na diha sa ako makasabot ko ninyo nga at the first glance kanini Asia dili nato ma-assimilate ba masabtan dayon dili labi na primero pa ni siguro ni mabasa pero in the process of our message masabtan na nato ni Asia. Okay kila mo diha lang ta sa screen. Klaro man kayo siguro na by the way kanang multimedia nato dugay na kanjimbot na siyang multimedia mo gigamit na mo sa balay adtong pag-pandemic mo na mo gamit. So maayo pa man kayo. Okay na mo? Okay.
Romans chapter 8, padayon ta sa atong study sa Romans chapter 8 verse sugod ta sa 18. Kanang 18 ug makahinumdum mo mao na atong lesson adtong Sunday isa ra ka bersikulo. Pero taas kayo og lesson ba? Okay. Verse 18 kabay basa ready read. Verse 19 go. Verse 20 go. Verse 21 go. Verse 22 go. Verse 23 go. Verse 24 go. Twenty-five go. 26 go. Verse 27 go. Thank you. Mag-apo ta. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kayo sa matag usangan niya karon amahan. Salamat kayo sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Nga ang imong mga anak, Lord, ani-ani ning kahaponon, among gipasalamatan ikaw. Salamat sa among Sunday School, nga maanindot nga mensahe, Lord, alang sa pagpasalamat o sa mga doktrina nga dili mao amahan sa among palibot. Nahibalong among gipasalamatan usab ikaw Ginoo sa grasya o kaluoy na angko namo. O salamat sa awit sa choir, maninindot nga awit sa choir. Among gipasalamatan ikaw bisan sa ilang activities Ginoo. Adunay 5 nga na-save gahapong adlaw. Amahan namo langit nun, among ako gipangamuyo kanimo nga niini nga kahaponon kini imong ulipon nga way kahibalo taga igsusulti. Nangamuyo ko sa balang espiritu nga mao'y magbutang o pulong sa akong kasing-kasing o abuga ang evil spirit sa man o ang devil Ginoo ipalayo diri kanamo amahan. Wala namo siya kinahanglan dinhi. Among ipangamuyo kanimo Ginoo, ikaw lamang Ginoong Jesucristo ang tinguha sa among kasing-kasing magpatiliwala karon. The whole building tabones mililhon nimong dugo. Kaya among pagampo pangaliw po kanimo. Isalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, maningot ta. Ako lang ning, ako sa ning basahon ni niya siya. Ingon diri sa Binisaya, ingon diri. Si Paul ni, nag-istorya ngadto sa believer sa Rome. Muna iyang istorya dito. So, gi-istorya niya ngadto sa mga believers. So therefore masabtan nato nga kinisad maupod ni siya ang iyang mensahe diri nato. Ingon siya, ingon si Paul. Kay ako nag-isip nga ang mga pag-antos nining panahon na karon dili takos itandi sa himaya nga ikapadayag dinhi kalato. Verse 19 Ingrid. Kay ang mainiton nga pagpaabot sa minugna creator kaning gi-create sa Ginoo. Kay ang mainiton nga pagpaabot sa minugna nagahulat alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Verse 20. Kay ang minugna creature nahimong ilalom sa kakawangan dili sa kinabubuton apan tungod kaniya kinsa mipailalom niini diha sa paglaom. 21. Tungod kay ang minugna mismo ipalingkawas usab gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ngadto sa mahimayaon nga kagawasan
sa mga anak sa Dios. 22. Kay kita nahibalo nga ang tibuok nga kamugnaan nagaagulo, creature nagaagulo, o nagaantos sa kasakit pagtingob hangtod karon. Verse 23. Ug dili lamang sila apan ang atong kaugalingon usab. Ayang kaugalingon, yung lawas ba? Ug dili lamang sila apan ang atong kaugalingon usab nga nagbaton sa unang mga bunga sa Espiritu. Bisan kita mismo nag-agulo sulod sa atong mga kaugalingon nga nagahulat sa pagsagop nga mao ang pagtubos sa atong lawas. 24. Kay kita naluwas pinaagi sa paglaom, apan ang paglaom nga nakita dili paglaom kay unsa ang makita sa usa ka tawo ngano nga siya mulaom paman. 25. Apan kung kita maglaom alang ni anang dili nato makita, nan kita uban sa pagpailob magpaabot alang niini. 26. Sa samang nga paagi ang Espiritu, Holy Spirit, usab nagatabang sa atong kahuyangon. Kay kita wala mahibalo unsa ang atong kinahanglan iampo. Sumala sa nahiangay kanato, apan ang Espiritu, Holy Spirit mismo, nagahimo og mga pangamuyo alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. O siya nga nagasusi sa mga kasing-kasing nakahibalo unsa ang hunahuna sa Espiritu. Tungod kay siya nagahimo og pagpangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Dios. So, maminaw lang mo sa mensahe pag-ayo tungod kay ako makasabot ko nga at first glance dili dayon nato ni masabtan, pero in the process atong missions masabtan lang ni nato siya. Atong mensahe karon, the diligence of the spirit life. Kung ato i-rephrase ni siya, ang kakugi sa espiritu diha sa Kristohanon nga kinabuhi. That's the diligence of the spirit life. Now, katong verse 18 of our text, katong primero natin gibasa, verse 18 of our text reminds us of one of the most fundamental truths of the Christian life. The truth is this, ano siya? We are not home yet. Wala pa ta dito sa langit, ni apatas kalibutan, ha? So, verse 18 of our text reminds us of one of the most fundamental truths of the Christian life. The truth is this, we are not home yet. Ni apata din sa kalibutan. Now, while we wait to be delivered from this world, samtang kita nagpaabot nga ipagawas ta niining kalibutan na, kinahanglan ta makasabot nga we are living in a world that is under a curse. Ni ata nagpuyo aning kalibutan nga tinonglo, nga gitonglo ning kalibutan. Mo na ibutang sa una-una, mo na hinumduman nato nga nagkinabuhi ta, nagpuyo ta aning kalibutan na ining kalibutan nga gitonglo. So, ang resulta ani nga tunglo, dunay daghan kayong mga imnunta pagpanghupaw. Daghan kayong mga pag-agulo, meaning nanghupaw ka o nag-agulo ka, meaning nakakasakit. Then naay mga kasamok nga nahitabo. So, in the midst of all of this, taliwala na nining tanan na sayon kayo nga ma-discourage ta. Sayon kayo, it is easy to become discouraged. And it is easy to give up. Sayon kayo nga, maundang na ta ba? Maundang na ta sa atong Kristohanong kinabuhi. However, if there is one thing this passage teaches us, kung doon ay mga usa ka butang kining passage ato gibasa nagtudlo nato, it is that the spirit of life is one of the legends. Nga mauna ang gitudlo dinhi nato nga ang Kristohanon ang Kristohanong kinabuhi
nga kung naa diha ang balaang espiritu, ang balaang espiritu gakugi siya diha sa imong kinabuhi. Yung ana siya. So, the word diligence means to be characterized by steady, earnest, and energetic activity. Kanang pulong diligence, ang kinaiana kanang steady ba? Steady, ligon. Dayon, earnest, kanang maningkamot yun ba? Then, energetic. Uban sa kusog nga mga aktibidades. Balikon ako. The word diligence means to be characterized by steady, earnest, and energetic activity. Opposite ni siya sa muundang ka. Opposite ni siya sa muundang ka. It is opposite of giving up. Ang kamatuoran ani, the Spirit of God is able to give us hope during the troubled times of our lives. So, balikon ako, ang Espiritu sa Ginoo makahimo siya paghatag natong paglaom nining panahon nga dunay kagubot ang dunay kaguliyang atong kinabuhi. Now, this passage nga atong gibasa karon concerns the struggle that is going on this time. Makalang panlimbasog na to ba? Nahitabo karon, samtang niata karon, and around us, around all of us this afternoon. So, Paul shares with us 3 areas of life where there is diligence in the midst of devastated world. So, mauna ang i-share ni Paul karon, tulo ka mga area sa kinabuhi diin ang balaang espiritu nagkugi siya taliwala nining kalibutan nga nagpanghupaw. So mauna atong tan-awon karon kahaponon. Okay. So number 1, the creation groans. Ang gibugna sa Ginoo ang kalibutan. Yun diri amo na atong mabasa atong 19 to 28, 1922, the creation groans. Now the word groaneth atong verse 22 nga atong gibasa means to sigh, S-I-G-H, to sigh, kanang pagpanghupaw. So mao na bot pasabot sa groaneth nga sa Binisaya pagpanghupaw. It has the idea of one groaning under a burden. Doon na idea nga ang usa ka tawo nang hupaw tungod kay naay kabugaton sa iyang Kristohanong kinabuhi. Now, this is the image used to describe creation. Mao ni ang dagway nga gihulagway ani ang atong kalibutan nga gi-create sa Ginoo. Part 1. Creation experience. Now, creation came under the course. Ang atong creation niabot ni sa tunglo. Dili ni siya sa kaugalingon niyang hinimo, pero tungod ni sa sala ni Adam. Sala ni Adam. Ato nang basahon Genesis 3:17 to 19. Ato naman yung nahibalan, pero ato lang yung basahon siya kay para guta mahinumdum ba. Genesis 3:17 to 19. Kamoy basa ng 17. Ready, read. Verse 18 go. Verse 19 go. So mao na siya, mao nang natunglo ang kalibutan nga gihimo sa Ginoo tungod sa sala ni Adam. Kung balik ko na,
ug ngadto ni Adam siya miingon. Ug ngadto ni Adam ang Ginoo miingon, siya miingon. Tungod kay ikaw naminaw ngadto sa tingog sa imong asawa ug mikaon gikan sa kahoy nga niini ako misugo kanimo nga nagaingon ikaw dili mo kaon gikan niini. Tinunglo ang yuta tungod ug alang kanimo. Sa kaguol ikaw magkaon gikan niini sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Mao na kato kita karon wala karon nga trabaho kita la kayo gyud na sa tungod na basa na tong 18 mga tunok usab ug mga sampinit ang ipaturok niini nganha kanimo ug ikaw magkaon sa herba sa kapatagan. So matingala ka nga bisag magtanom ka ng hinlo kayang basakan naagi daghang motorok nga mga sagbot naagi bisag asa ka magtanom naagi motorok nga mga sagbot nga makahamper sa pagtubo sa imong gitanom. Verse 19 ingon giingnan siya sa singot sa imong naong ikaw magkaon og tinapay hangtod ikaw mo balik ngadto sa yuta kay gikan niini ikaw gikuha kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mo balik. Mao na gingon sa Ginoo ni Adam. So because Adam chose to walk in rebellion, tungod kay si Adam pili man siya pag sukol sa Ginoo sa klaro kaayong mando sa Dios, all of creation was thrown under a curse. Ang tanang creation gibutang ngadto sa usa ka tunglo, na tunglo ta. Creation experience. Part B. Creation expression na sa verse 22. Kaning verse nagpahulagway ni sa creation nga the creation as sighing and writing. Ang creation naghupaw o ni dunay kasakit ba nga grabe hilabihan nga kasakit. The verse depicts creation as sighing and writing, meaning ang kaning verse 22 naghulagway ni nga ang creation nang hupaw tungod sa iyang burden dayon doon na siya hilabihan nga kasakit. Sama ba anang babae nga nagsakit ang iyang tiyan kay manganak. Kamong mga inahan makasabot gyud mo ani kay dili biha lalim ng babae nga manganak kanang magbati. Ingon ani ang picture ani. Now the result of that curse are plain to say. Ang resulta ana nga curse tataw kayo nga makita nato. Sabi usa na ato mahibalan earthquakes. Na earthquake karon grabe ang earthquake sunod na kusog kayo na dili kayo pero karon panahon na ang earthquake grabe na kayo ang iyang occurrence ba. Then ang resulta sa curse mao na naa siyang mga tulokon nga mga butang, tanom, tulokon. Ang resulta sa curse mao na mga deadly animals. Mato ka na yung mga animals nga mga og tao, gukod og mga tao na ay mga poisonous snakes, na ay mga halas nga perti kayo ka poisonous, na ay mga tanom nga mga makahilo. Dayon resulta ng curse is tungod sa sala ang tao mamatay. Dayon dunay violence, dunay kasamo. Now mauna ang resulta sa curse. But even in the midst of creation's pain, bisan pa sa taliwala sa kasakit nga naa sa creation, it still lifts up its voice to God in praise for His majesty and glory. So, muna ang nahitabo, bisan taliwala aning kasakit sa creation, gitunglo ang creation, sa gihapon,
ang creation ni patugbaw sa ang iyang tingog ngadto sa Ginoo, pagdahig sa iyang pagkagamhanan, pagdahig sa iyang himaya. Di mo mutuo na ako, no? Basa ta aning Biblia. Kugihan lang nato nigbasa, tanawa ning ang creation. Basahon na to. Arita Psalms 148. Basahon na to ni daghan-daghan eh. Psalms 148:1. Pagbasa nimo ani basahan ni siya nga nagbasa ka nga sama ra pud sa nagdaig sa Ginoo. Kay nahibalo ka na aman sa taliwala nato ang balaang espiritu. Okay. Psalm 148 verse 1. Read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go. Verse 5 go. Six go. Verse 7 go. Sabi ka na, palayon ta. Verse 8 go. Verse 9 go. Verse 10 go. Verse 11 go. Verse 12 go. Verse 13 go. Verse 14 go. mauna ang pagdayeg nila. Padayon ta. Arita sa Psalms chapter 19. Kanini ang chapter 19 pagdayeg yapon ni sa gihimo sa kalibutan nga curse. Verse 1, kamay basa, read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go. Verse 5 go. Verse 6 go. Mauna ang gisulti na ko nimo. So, in spite of the fact that the creation nag-anto siya sa iyang kasakit because of this curse, sa gihapon iyang gipatugbaw ang iyang tingog ngadto sa Ginoo, pagdaig sa Ginoo sa iyang majesty, sa iyang pagkalabing gamhanan ug siyang himaya. Mao nang akong gisulti ninyo, kundi ta mo tuo ani basahon natong pulong sa Dios. So, Part C, creation's expectation. Mabasa nato na ang verse 19 ganiha o 21. Now, kaning bersikulo nagsulti nato nga ang creation itself expects to be delivered from the curse that has been placed upon it. So, o kanus ani ma-deliver sa Ginoo kaning curse sa creation, nahibalota nga mawala na ni siya in the time of the millennium. Sa millennium. Okay. The word expectation in verse 19 brings to mind the image of a person standing on their tiptoes in order to say something. Munang word expectation. Ang word expectation na itong gibasa ganiha sa verse 19 nagdala na sa atong hunahuna nga kanang usa ka tawo nagtindog then nagkinto aron makita niya naiyang makita nga mga butang na siya. Iyon ana usab ang creation
yearns for the time, ang creation naghandom anang panahon nga it will be a fact to be delivered, nga mahawala po na si creation. Verse 22, from the ravages of the curse of sin. So mauna ang atong creation. While the world and all of creation resides under a curse this afternoon. You can follow that. While the world, samtang kalibutan, ug ang tanan sa creation, naana siya under curse dining kahaponon, there is still great beauty in this world. Naagyapoy mga dagkong manindot nga mga butang dining kalibutana. Just call to mind many of the great vistas and views that are to be found all around us. Siguro kamo sige mamugtanaw anang Facebook nanay daghan kaayong mga lugar karon nga gi-establish nila naa pagos mga bungtod unya ang mga gwapo kay tan-aw naa sa ubos. Nasa ubos. Abisan gani dire katong nga adtuan namo dito katong dito sa Dumalinaw sa tong lugar ato. Sa tong lugar abot? Secret Paradise. Ngay bisag ani kang ibabaw. Kanang ibabaw ani diri ang pagadian. Tan-awan ning ubos diri di ba nindot kayo ang nindot kaayong talan-awon. Maka matingala ka ba? So mao na akong gisulti ninyo nga samtang kalibutan and all ang tanang creation nga naa sa tunglo niining kahaponon duna sa gihapoy dagkong manindot nga butang atong makita ning kalibutana. Kana lang makita nato mga view nga makita nato all around us. Look at the beauty of the flowers. Tan-awa gud ng mga kanindot anang mga bulak nga daghan kayong variety to be found in the plant. Kanang mga tanom lang daghan kayong variety imong makita sa mga kabulakan. Tan-awa gud ng mga animal kingdoms. Kanang animal kingdoms. Now, try to imagine the most beautiful natural sight you have ever seen. Karon ha, under curse gani ang kalibutan. Pero sulay ko no og imagine ang the most beautiful natural sight you have ever seen. With that image in mind, remember that what you saw, what is sight marred by sin. Kana to nakita mga butang, kanang mga butang makita nato nga na curse na mga butanga. So mao na pero nakakita tag may mga butang. Now, huna kuno pag-imagine how glorious that same sight will be when the curse of sin is forever removed. Una na. Nindot gani na nato nakita karon nga ang creation tinunglo unsa ka nindot ana sa panahon nga dili na wala na tunglo. Ingon ana ba? Ingon ana ang atong ma-imagine ana na siya. So creation longs to be free and God longs to free it. He shall someday, for when Jesus died on the cross for the redemption of sinners, He also redeemed this sin-cursed world. One day, the shackles will fall off and all creation will rejoice. Moabot lang adlaw. Kita ani makakita magyud ani kay sa panahon sa millennium period mag-reign si Jesus Christ dinis kalibutan. We will reign with Him. We will reign with Him. So makita nato gyud ning maunindot kay mga maayo nindot kay mga butanga. Pastilan ang kanindot nini dili na nato ma-imagine. Okay, number 2. So the creation groans. Number 2, the Christian groans. Kita na ni. The Christian groans. Kita ni Asya. Part A, the Christian's agony. Ang kasakit sa mga Kristohanon. Along with creation, the child of God
groans this afternoon. Ikaw, nahimo kang anak sa Dios, tungod kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Dios, then gisaligan nimo mituo kan Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas kinasing-kasing. Ingon re gitawag kag child of God. Now, the child of God groans. Sa gihapon kita nagpanghupaw gyapon ta. Nagduna gyapon tay mga kasakit. Primarily, Paul is speaking of our desires to be free from these mortal, sinful bodies. He mentions the first fruits of the Spirit. I-mention niya atong ibasa kaniya. Now, kaning giingon niyang first fruits of the Holy Spirit, this refers to the indwelling ministry of the Spirit of God in the believer's life. Ang pasabot niya, ang iyang gusto ipasabot, mao ni ang indwelling ministry sa balang Espiritu sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa believer's life. When we got saved, the Spirit of God moved into our spirit. Ang mga mabasa na to, 1 Corinthians 12:13 and Romans 9. Niadtong panahon nga na-save ka, ang balaang Espiritu, gisilyuhan ka. Gisilyuhan ka, pag silyuan na naa siya, ang atong Espiritu nga dili maka-communicate sa Ginoo, ingon siya, Abba, Father. Kaila na siya. So, siguro ako lang lakbitan pag istorya ninyong threefold ba niya ang atong kaluwasan. Threefold. Tulo threefold. Number one, ang atong kalag na save na from the penalty of sin. Atong kalag. So, ang body na to, masave na siya sa power of sin. Ganong powerful kayo ang sin. At this point in time, di ba, kinahanglan ta makigbatok sa atong flesh. Pagibatok sa atong flesh. Kaya ang flesh na to, bubatok yun na sa bulaton sa Ginoo, na sa atong body. So, kung masave na ang atong body, na-save na siya from the power of sin. Kani atong spirit na save na from the presence of sin. Ganong na-save from the presence of sin? Tungod kay ang atong spirit, atong kalag, tuwa naman dito sa langit, nag-reign na ta uban Jesus Christ, tuwa na ta dito, di na ta wala na sala dito, wala na presensya sa sala. Muna ang atong spirit, ang atong soul, saved from the penalty of sin, ang atong body, saved from the power of sin, ang atong spirit, saved from the presence of sin. Muna na siya pagka-save na to. Now, when the Spirit came, He worked in us in such a way that we began the process of seeing sin like God sees sin. Pagsulod sa balang Espiritu, natingala kang ikaw mismo, makita naman nimo ang sala. Sama sa pagkakita sa Ginoo sa sala nato. In simple terms, the Spirit of God sensitize us to sin. Sa simple nga pagka-istorya, ang Espiritu sa Ginoo nga naa nato maunang makamatikod na ba? Makamatikod tang nakasala ta. So, we became sensitive to sin around us and in us. Matingala ka nga, sensitibo naman ka sa sala nga nagkapalibot nimo, nga nakita nimo sa imong palibot, o sala nga nahimo nato kung nakahimo og sala. So as a result, we are afflicted by the sins we commit and that we see others commit. Makita na itong uban nga nag-commit pod. Now, if sin does not bother you, paminaw, kung ang sala wala makabother nimo, you have a serious spiritual problem.
Kung ang sala, wala ka mabother sa sala, imong kaugalingon, seryoso ang imong spiritual problem. If you can witness sin and it not affect you, something is amiss in your heart. Doon ay nakulang sa imong kasing-kasing. All of this serves to produce within the believer a sense of longing. We want to be delivered from the sinful mortal bodies. Kita gusto ta nga mapagawas ta ining makasala og kaniyang mortal bodies. So, regardless of what anyone tells you, your flesh did not get saved. Bisag kinsa pa mo ingon nimo pagsulti nga ingon ta nga maadto kita sa langit, kani atong flesh wala pa gyud ni siya ma-save nga naa sa atong body. Kanus aman ni ma-save? Minaw lang. So, balikon ako, regardless of what anyone tells you, your flesh, our flesh, my flesh did not get saved. It is depraved and wicked as it has been. Nabasa naman nato atong Romans 7:18-25. So, ingon ani, wa ba ka makamatikon nga dunay panahon nga bisag unsay imong buhaton nga maunta nga mapagawas ka sa imong flesh. Ingon ani ba? Kita save, dunag yoy balikon ako ha. Kita mga save, dunag yoy gira dinhi sa atong body kung maghimo kag mga buluhaton sa Ginoo. Gahapon lang adlaw matingala ko nga magunahuna man ko nga moadto ko adtong among Bible studyhan tong manghod sa akong classmate. Pero nakamatikod ko nga lingon man murag naabay gasulti ay nalag-adto didto kay kuan man udto naman alas 10 pagod. Ay nag-adto dito. Alas 10 pa man. Pahulay na lang siguro. So, nakamatikod ko kanay flesh. Kay sukad agtong pag-study nato aning Book of Romans nga flesh against the Holy Spirit. Mao ni atong mamatikdan. I hope mamatikdan ninyo. Unsa gani mga tinguha nimo nga panaos Domingo musimba ka, gusto ka musimba dayon sa imong kaugalingon na ay murag mo tuklod nimo nga ayo na simba daghan labunon diha ang labalang ay simba kay walay tricycle na flesh na siya. Anything nga unsay imong gusto buhaton alang sa Ginoo naago na mo babag nga flesh, and that flesh wala gyud pa ma-save na sa atong body. Kanus aman ni ma-save ang atong body, ma-save ni panahon sa rapture. Di ba na huna usahay ka, makahuna ka ba nga matingala ka nga magsigi magkaghuna-huna og mga wicked nga huna-huna. Matingala ka na siya. Di ba dunay mga panahon nga matingalam lang ka nga, moabot lang man diri sa mga huna. Ako gud makaingon ko Ginoo. Ayaw tugote Ginoo nga injikan ko og message aning yawa Ginoo. Maot kay ning iyang mensahe nako. So ako nang badlungon in the blood of Jesus Christ. Mao na ang mahimo sa flesh. Now, balik ko na ko pag istorya dinhi nga kung ikaw dili save, kung dili ka save, no? Bisag unsa imong buhaton, ang flesh nimo wa gyud objection. Wala na siya objection. Kay unya ramang ka magunahuna og pagbuhat alang sa Ginoo sa panahon nga ma-save ka. Na sa panahon nga ma-save ka, nagsugod na dahil ng battle din sa imong kaugalingon. Nga unsay buhaton nimo alang sa Ginoo, iyaha ko ng kontrahan sa flesh.
balik ko na ko, the flesh has not been saved. Kani atong body, unya ra ni ma-save sa rapture na. Rapture na siya. So, mauna na siya ang Christians agony. Number B, the Christians anticipation. Ang i-anticipate sa kakristohanon. Paul tells us that we are saved by hope. Atong nabasa ganiha na si Paul nagsulti nato nga naluwas ta sa pinagi sa atong paglaom. Pero paminaw sa explanation ani niya siya. What does he means? Unsa may buot ipasabot ni Paul? Hope in the Bible has a vastly different meanings than it does in our world today. Kaning hope nga mabasa nato sa Biblia, lain ang buot pasabot ani kaysa buot pasabot sa kalibutan sa atong pagsabot sa unsa ning hope. Now, when people use the word hope now, they are saying I wish or I want. Muna ang sa kalibutan. When the Bible uses the word hope, it means an assurance based on a conviction. An assurance based on a conviction. Mauna ibot pasabot sa pulong sa Dios sa hope. So, instead of hope being a fun wish or desire, biblical hope is a deep-seated knowledge grounded in the promises of God. We are saved by faith in the promise of God, by believing, trusting the gospel. 1 Corinthians 15:1-4. After which, nakadungog na ka sa gospel, 1 Corinthians 15:1-4, after which, ang Ginoo nagsulti nato, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diba? So, maunay bantayan nato, maunay bantayan. Kung doon na gani musulti din nga diretso, nga ingon ri, ingon ang pulong sa Dios, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dawatan lang si Jesus Christ, pero maluwas ka. Abi nimo, ang iyang salvation na questionable pa. Kay ang gitudlo gyud ni Paul, kinahanglan makadungog yun ka sa gospel. Makadungog ka sa 1 Corinthians 15:1-4, i-explain, nila na ako na i-explain, kay sige naman tang discuss na siya. Pag human ni mo explain anang the gospel, ingon ang pulong sa Diyos, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Masave na. Masave na siya. Wala question. So, it is a conviction that salvation comes through faith in the shed blood and the resurrection of the Lord Jesus Christ. It is a sure knowledge that one day our Lord will come for us and will take us to heaven. It is the sure knowledge that we will be changed from these vile creatures, that we are and we will be made like Him. 1 Corinthians 15:49-55. Di na nato nabasahon kay taas kayo. So, nahibalon ta, Jesus Christ, pagka-save niya, glorified iyang body. Itong body na nga, dili na masakitan ba, wala sakit. Pag ma-save ta, pag maaton po ta sa langit, ingon ana po atong lawas. Glorified body. So, we long to be remade into the image of the Lord Jesus Christ. Mauna ang atong gihandong gyud sa atong kinabuhi. Mga igsoon, malipayon lang kung makareport ngadto diha kaninyo ining kahaponon nga kanang adlaw moabot na. Kanang adlaw moabot na alang kanimo nga na save. One day, whether it be by undertaker, kanang kamatayon, or will be under the upper taker, si Ginoong Hesus, manhi dinhi, this sinful flesh will breathe its last, and I will be remade in the image of my Savior. So, this was the heart of David. Mauna ang kasing-kasing ni David. Psalm 17:15, ingos David, as for me,
I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Ug maupod na ang kasing-kasing unta sa matag born again believer of God. Number 3. Kanang Romans 8:26-27 mao ni siya. Kani nga bersikulo nagpadayon ni pagsulti nato nga it is not just the creation and the Christian who are groaning in this present world. Our heavenly comforter, the blessed Holy Ghost, also groans with us. So, malipayon lang ko nini kahaponon nga dunay usa ka Dios uban kanato nga kinsa maka-experience pud siya sa atong mga kinahanglanon. Naka-experience pud siya, nakabati pud siya sa unsay gibati natong mga Kristohanon. Hebrews 4:15. Kamoy basa ng Hebrews 4:15. Ready read. Tumaw na gingon ni Paul, ingon siya, kay kita walay labaw nga pari nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang. Apan sa tanang bahin gitintal ingon kanato, apan walay sala. So, part A of that is the Comforter sustains us. Ang balaang Espiritu gi-sustain taniya. Kaning verse 26a, the verse teaches us that the Holy Spirit comes alongside of us as we travel through this harsh world and takes hold of our burden. So, akong balik ko na. Kaning ang bersikulo nagtudlo ni nato nga balang Espiritu naa alongside na sa atong diri sama ra sa sa atong kilid nato nga samtang nag-travel ta nining kalibutana nga course world and takes hold of our burden. Kuptan niya ang kabugaton sa atong kinabuhi. Same word nga help nga ato mabasa anang Luke chapter 10 verse 40. The believer needs the same down to earth basic help every day with us. Kita mga believer nagkinahanglan ta down to earth gyud nga pagtabang sa balaang Espiritu every day with us. Matagtaknan sa atong kinabuhi. So, makaingon tag dako yung buluhaton ni balaang Espiritu sa atong kinabuhi. What a burden. What a burden sa Holy Spirit. Now, the burden of living in the weak, sinful, and morally deficient bodies. He knows our tendency toward evil. Ang burden sa balaang Espiritu, ani ba? Ang burden niya, kita huyang ta. Kitang tao, bisag save ta, sinful ta. Kitang tao, morally deficient body, na kita iyon anak ta. Now, ang balaang Espiritu, nahibalo siya, ang tendensya na to toward evil. O tungod ana, gitabangan ta sa balaang Espiritu. Naa ang balaang Espiritu mutabang na to. He knows that we are prone to wander and He helps us. Kabalo ang balaang Espiritu nga kanabang atong hunahuna, bisag asa latagaw kayo na itong hunahuna. O ang balaang Espiritu nagtabang na nato. So, pasalamat yun ta nga naay balaang Espiritu, gisilihuan ta sa balaang Espiritu. He knows what we often grow weary. Nabalo siya nga kasagaran kita maluya. Kabalo ang balaang Espiritu sa paghimo, labi na kanang paghimo og mga buluhaton sa Ginoo og ang balaang Espiritu nagtabang na nato. Mao na huna-huna. So it is only through the ministry of the Spirit of God working in us to help us that we are even able to do anything
that could be called good. Mauna ang ministry sa Holy Spirit. We are weak and we are sinners. Luya ta, ang mga humahuyang ta, o kita makasala. Pero ang balaang Espiritu, gilig-on ta. Ang balaang Espiritu, mauna galig-on na to, aron kita makahimo, o pinagi sa iyang tabang na to, makapadayon ta sa pagbuhat alang sa bulaton sa Ginoo. So the Comforter sustains us. So nakasustenta din sa pulong sa pagbuhat sa pulong sa Ginoo, nakasustenta, it's the Holy Spirit. Ngano nga doon na may panahon nga bingaon kag simba, o doon na panahon nga ganahan ko kang simba, bala ang Espiritu na nagtukmod ni mong pagsimba. Pero kanang musupak ka niya na sa pagsimba ni mo, flesh na siya. Unod na manay bantay. Bantayan nato na, usahay raman, di tak bantay. Di tak bantay, kay justifiable man po ng iyahang pag-opos. For example, yung karon musimba ko karong adlaw. Maabot lang na diya sa mga na, ay lang simba, ay may daghan labunon diya, ang labal na diha. Ay lang simba, kay sakto-saktor ko na yung plete diha. Pagpuyo lang diha, yung na, flesh na siya, kay musimba ka, bisag saktor yung plete, ngay kag plete, tigaan ka plete. Ana man ang provision sa Ginoo. So, nahibalo ang balaang Espiritu nga huyang ta, nahibalo ang balaang Espiritu that we are sinners, pero ang balaang Espiritu lig-on ta niya aron makahimo ta tabangan ta aron makahimo ta pagpadayon sa pagpahimaya sa atong buhi nga Dios. The Comforter sustains us. B, the Comforter speaks to us. Ang balaang Espiritu nakigsulti na nato. To illustrate his point, Paul appeals to the arena of prayer. Because of our sins and our propensity to evil, we are not able to pray in a manner that is absolutely consistent with the perfect will of God. Kitang tao. However, the Holy Spirit who is God, ang balaang Espiritu, Ginoong na siya, nahibalo na siya sa kabubuton sa God the Father. He knows the will of God the Father, and He knows what is in our redeemed spirit. Nahibalo siya unsay naa sa atong espiritu nga nalukat sa dugo ni Jesus Christ. So, He takes our prayers, ang balaang Espiritu nga nani, He takes our prayers, which are often flawed and misguided, and He strengthens them out and tells the Father what is really in our hearts. Mauna ang discovery nato sa pagkaanindot sa balaang Espiritu. Nga naa nato. Balikon ako ha. He takes our prayers, which are often flawed, mga sayop ba? Which are often sayop and misguided, and ang Holy Spirit strengthens them out. Yan, uno na siya. Dahil sultihan niya ang God the Father, unsay naa gyud tinuod sa imo ato mga kasing-kasing. See? So, that is a bigger blessing that you can know. Mao na ang dakong panalangin nga atong nahibalan. After all, who among us knows the perfect will of God in every matter? Walay usa nato nga nahibalo sa hingpit nga kabubuton sa Dios sa tanang mga butang. Who among us knows how to pray about everything we hear about? Wala biya. Ang ato kasagaran ampo ang atong mga kasagaran gyud atong mga personal nga mga kinahanglanon. Who knows the mind of God better than God? The Holy Spirit knows the mind of God. Ang balaang Espiritu nahibalo siya sa hunahuna sa Dios because He is God. Because He is God, therefore, He is able to translate our prayers out of the flawed, selfish language we use into the perfect will of God. This is a genuine biblical praying
in the Spirit. So mauna wala ta kahibalo nga ingon ana di ay balaang espiritu nga gihimo sa atong kinabuhi. Nga samtang kita atong mga pag-ampo dunay mga misguidance, pero i-strengthen na siya sa Holy Spirit, then sultihan ng God the Father, mauna ang kasing-kasing sa imong anak. Muna inindot kayo nga mahinahibalaan na to. So, while creation groans, samtang ang creation nagpanghupaw, groans to be free, gusto nga matagaag kagawasan from the curse. And while Christians groan to be free from these bodies, the Spirit of God groans to see the will of the Father and will of the Father done in the world and our lives. That is why He takes such an active role in everything we do. Mauna ang Balaang Espiritu, naghimo siya aktibo kay nga role sa tanan natong gibuhat. It is not just a prayer. Prayer is merely the illustration Paul uses. The Holy Spirit, the Holy Ghost, is actively involved in the process of aiding us as we travel through this world. Mauna ang gihimo sa Balaang Espiritu. So, He is just who Jesus said He would be. He is a comforter. Mauna ang Balaang Espiritu. Mauna, ingon si Jesus Christ, kalang Balaang Espiritu, mauna ang atong maglilipay. Therefore, let us not grow weary as we walk through this world. So, mauna ang tambag nato nga dili ta kung kinahanglan nga maluya ta samtang nagkinabuhi ta atong Kristohanon nining kalibutana. There will be times when it is hard to worship. Dulabi tayo mga panahon nga lisod baya pagsimba. Dunay mga panahon nga lisod bisan pagampo. Dunay mga panahon nga maglisod ta paghimo sa mga buluhaton sa Dios. But we have a helper. Do not tayo helper nga Balaang Espiritu. We have one within us who always rises up to meet the challenge, and He will enable us to walk in victory. Mauna ang Balaang Espiritu. Mauna ang last slide sa ito mensahe. Whoever said the walk of faith was an easy walk, lied. Balik ko na ko. Whoever said the walk of faith was an easy walk, lied. However, I will say that even though it is not always easy, it is never impossible. So, will we suffer? Yes. Will we groan while we are here? Yes. Will there be times when we will fail and feel like quitting? Yes. In those times, remember that we have the Spirit of God within us. Na ang Balaang Espiritu nirandiri ka na to. And He enables us to remain diligent and committed as we travel toward a better country. Nindog tawag apo ta. Amahan mo langit noon, buhi ng mga Diyos. Salamat sa presensya sa Balaang Espiritu nining kahaponon. Salamat kay Ginoo nga kini mong ulipon gitagaan nimo aning mensahe. Salamat sa mga tag-usangan ni akaron. O akong ipangamuyo nga kini mensahe amahan. Bulugdang ni amahan sa kasing-kasing sa matag-usa. O akong gihangyo ang matag-usa, you can nail it down there, you can come to the altar, you can just sit down, talk to the Lord, makig-istorya sa Ginoo. Importante kayo makig-istorya ta sa Ginoo nining kahaponon. Talk to God. Pwede ka mangayog dagkong butang sa Ginoo. Dako ang atong Dios, dili gamay. Let's do it this afternoon. Amahan na malangit noon, buhi ng mga Dios. Ang imong mga anak, amahan, ana sa ilang tag sa kalingkuranan. Wala ko na sayod sa ilang mga tinguha sa ilang kasing-kasing. Panako na nga moyo Ginoo nga tagbua ang mga kinahanglanon sa imong mga anak, Lord.
kung unsa man ang ilang ipangayo nila, mga need nila, Lord. Tagbuha sila, tagbuha man. Nasayod kami, nasayod po Ginoo. Dako ka nga Dios. Amahan, isip ilang imong pinayalan ini nga congregation. Ako nangamuyo kanimo Ginoo nga magpanalangin ka sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Labi na ning katapos sa mga panahon naman. Ikaduha man, nangamuyo ako kanimo, ikaw nga akong among Ginoo nga labing gamhanan tag-iya sa mong kinabuhi. Nga maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Mahal akong langit nun, akong gipangamuyo kanimo, ikatulo amahan. Nga ikaw nga among Dios nga nakita nimo ang tanan. Akong gipangamuyo nga magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Mahal mo langit nun, akong gipangamuyo kanimo Ginoo, kagay kalipay ang matag usa. Dini katapusang mga adlaw amahan, lig-una gyud mo pagtuo Lord. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal man luwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, alas na pagtapos ka akong gihangya matagos sa manindog ta. Go ahead and sing our last song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, His promise. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Takang king salamat sa matagusa sa inyong presensya karon. And we are praying, no? Let us pray for our next service next Sunday. Okay, galang sa pagtapos ato ang idoko to mga ulog, magamputa. Buhig balaan nga Diyos, makakagawam sa tanan.
Tagihiyas sa langit ug sa yuta, Diyos nga balaan. Salamat kay man sa imong kayo sa among kinabuhi. Salamat Lord sa among panimbahon karon. Salamat sa pag-uban kanamo gikan sa among Sunday school nga oras hangtod sa preaching service. Salamat Lord sa mga taong imong gigamit Lord alang sa imong kaymayaan. Salamat Lord sa mensahe Lord about the Holy Spirit. Salamat Lord nga ikaw nagpadala ka namo maglilig-on amahan. Tinuod Lord ang among kinabuhing Kristohanon dili siya sayon. Nasayod mi Lord nga ang sala naa sa kanunay sa among kiliran. But among ginapangamuyo kanimo amahan nga ang gahom sa Holy Spirit Lord magamanifest diri sa among kinabuhi. Help us Lord nga ma-contain na mo ning among flesh. Help us Lord nga ma-fight na mo Lord nga ikaw sa kanunay Lord makabaton kag kalipay diri sa among kinabuhi. We're praying, O God, nga iiway mista ng tentasyon ni Satanas. And we are praying, Heavenly Father, to bless our pastor, bless everyone, O God. Santang kami magapamauli, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw. And we are praying, Heavenly Father, nga karong lain na po nga simana sa mong kinabuhi, ang imong proteksyon, Lord, igahatag nimo sa matagusa. Kining tanan namahan ang ginasalig ug ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.